suitable BMI is 18.5 to 26.5. The PNP Health Service, with the presence of NAPOLCOM and AMEG representatives, shall conduct an assessment of BMI to applicants with the use of an electronic device prescribed by the PNP and approved by NAPOLCOM for the purpose. The device has built-in voice guidance and touch display, which shows the applicant's height, weight, and BMI simultaneously. Physical agility test. For 1 minute push-up and sit-up, 35 repetitions for male and 25 repetitions for female. For 3-kilometer run, 19 minutes for male and 21 minutes for female. A push-up sit-up counter shall be utilized during push-up and sit-up event. The console counts when the user's chest or back touches it and updating the digital display with every rep. During the 3-kilometer run, applicants will be wearing a chip to record their time as they run over the RFID timing mat, which is connected to a computer. This will track the actual time recorded at the starting point and the time at the end point. Psychiatric and psychological examination. Physical, medical, and dental examination. Applicants who are recommended in the PPE will undergo PMDE. Visit your doctor and dentist for checkup for a hassle-free recruitment process. Final interview. Absolutely no applicants shall be interviewed unless he/she passes through the sequential process and is declared passed in all these stages. Oath-taking ceremony. After deliberation, successful candidates for patrolman/patrolwoman shall take their oath. Ayan, so napanood nga po natin yung mga stages po ng pag-process po. So ngayon naman po sir, ano po ba yung dapat ihanda po ng isang aplikante habang sila po ay dumadaan po sa recruitment process, sir? Unang-una po, dapat sila ay handa sa kanilang kaisipan at katawan. At gayon din po, sabi nga po natin, sa pag-apply po, nagbabaka sakali. Pero doon sa mga hindi naman po makakapasa, ay meron mo naman po mga susunod na process pa, lalo dito naman po sa agility or sa BMI, dapat po kung mag-apply sila sa susunod, ay paghandaan na po nila dahil nakadanas na po sila ng kung ano po yung mga requirements or yung mga dapat nilang paghandaan. Doon naman po sa medical, dapat po dito sundin nila yung findings ng doktor. Kung sila ay may kailangan nilang mag-medicate or doon naman po sa neuro, ito po ay nangangailangan ng 6 months bago po sila makapag-apply uli. Ayan po yung ating mga dapat paghandaan ng mga mag-apply. Ayan, so naipaliwanag po sa atin ni Sir, no, na if bumagsak po tayo sa different stages, pwede pa rin po tayong umulit na mag-apply. Ayan sir, so may limit po ba ang pag-a-apply po ng isang aspiring applicant po? Wala naman pong limit. As long as na hindi po sila lalagpas ng 31 years old doon sa date ng pag-take out. Ayan, so hindi lalagpas po ng 31
years old upon take oath. Ayan sir, so what are the tendencies po or possibilities po naman na ma-disqualified po ang isang aplikante po natin sir? Ito po yung mga tendency para doon sa mga ma-disqualified. Yung pong bumagsak ng 3 beses sa neuro examination at doon po sa mga medical condition na uncurable as recommended by our medical service. Okay, sir. So, meron po ba tayong official social media page o telephone number po na pwede pong kontakin ng isang mga aspiring applicants if ever po na may mga nais silang itanong po sa inyo, sir? Opo, ang aming cellphone number po sa aming himpilan ay 0995-265-2493. At ang FB page naman po ay naka-plus sa inyong screen. Pwede po kayong mag-message sa mga karagdagang katanungan. Ayan, so isa na lang po sir. Ano po ang nais nating sabihin o mensahe po sa mga nagbabalak po na mag-apply po sir? Sa lahat po ng ating mga kababayan na nagnanais maging miyembro ng kapulisan, siguraduhin po natin na tayo po ay eligible or kompleto sa mga nandun sa qualification standard na nandun po sa ating pag-apply. At sila po ay mentally and physically fit. Ayan sir, baka may mensahe pa po tayo para sa ating mga kababayan at lalong-lalo na po sa mga taga-Calabarzon at mga netizens po natin na nanonood po sa atin ngayon sir. Kung ano po, pinaabot po ng aming regional chief, yung pasasalamat sa pag-iimbita po sa inyong programa para po maipabot sa ating mga kababayan yung ang aming himpilan ay kami po yung naka-in-charge sa recruitment. Kaya po, doon sa mga kababayan natin na nais mag-apply, bukas po yan at ang aming himpilan para po sila i-process o tulungan ng abot sa aming nakakaya at sikapin po na lang sila po ay talagang eligible at maghanda rin po sila sa pag-apply. Ayan, so nabanggit naman po ni Sir kanina yung numero nila at yung mga pages po nila na pwedeng kontakin po para po sa mga nais mag-apply po dito sa PRO 4A po. Sir, baka may nais pa po tayong batiin o pasalamatan, sir. Una po sa lahat ay binabati ko po ang ating Chief PNP, Police General Romel Francisco D. Marbil, ang ating Regional Director ng Pro 4A, Police Brigadier General Paul Kenneth Locas, at ang kanyang command group ng Pro 4A, ang aming Director ng PNP Recruitment and Selection Service, Police Colonel Reynaldo Celestino, ang aming Regional Chief, RRSU 4A, Police Colonel Rodolfo M. Ama, at ang Chief ng RP Cadu 4A na si Police Colonel Mildred Patam, at siyempre ang Chief ng RPIO ng 4A na si Police Lieutenant Colonel Chetadel C. Gawiran, at sa lahat ng kapulisan sa Pro 4A, marami pong salamat. Sa RP Cadu 4A at RPIO 4A, maraming salamat po sa pag-anyaya ninyo sa amin. Isang karangalan na isa po ako sa naging guest ninyo sa programang ito upang maiparating sa ating mga kababayan dito sa Calabarzon ang aming mga gawain at tungkulin sa ating komunidad, lalong-lalo na sa mga nagnanais na maging kasapi ng PNP organization. Maraming salamat po at mabuhay po tayo. Maraming salamat din po, sir. Okay po, bago po tayo magtapos, please follow, like, and share din po ang aming FB pages, PKG Calabarzon New Account, ang FB page po ng PKG Tagapag-Ugnay, at sa lahat po ng RP Cadus Facebook pages nationwide, ang FB page po ng PRO Calabarzon, at syempre ang FB page po ng ating RRSU 4A.
Muli, ang pasasalamat po namin sa ating naging panauhin sa umagang ito. Ang napakapogi po na Assistant Chief ng Regional Recruitment Selection Service Unit 4A, Police Lieutenant Colonel June S. Villarosa. Maraming salamat po sir sa pag-unlak ng aming imbitasyon upang makapanayan po namin kayo dito ngayon. Ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga kapulisan ng PRO Calabarzon, sa mga naka-duty 24 oras, LGUs, NGOs at sa ating mga force multipliers na ating katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa Calabarzon. Tunay kayong mga bayani ng makabagong henerasyon, tayo po ay laging mag-iingat at dalangin po namin ang kaligtasan ng bawat isa. Mula dito sa tanggapan ng RP Cadu 4A, ako po ang inyong tagapag-ugnay, Patrol Woman Priscel May T. Urbano. Magkita-kita tayong muli para sa mga updates at napapanahong impormasyon. Ito pa rin ang inyong programang Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! Madalas nating naririnig sa balita ang tungkol sa El Niño phenomenon. Pero ano nga ba ito? Ang El Niño ay bahagi ng tinatawag na ENSO cycle o ang El Niño Southern Oscillation Cycle. Ito ay ang natural na pagbabago ng klima sa Tropical Pacific Ocean. Ang ENSO cycle ay may tatlong bahagi, ang El Niño, La Niña at ang neutral phase. Ang El Niño ay ang mainit na bahagi ng ENSO. Noong 1800s pa ay naobserbahan na ang pagbabago ng temperature ng tubig sa Pacific Ocean. Tinawag itong El Niño o ang batang lalaki dahil kadalasan ito ay nararamdaman tuwing December. Mas matindi ang epekto ng El Niño sa kasalukuyan dahil mas madalas na itong maranasan at dahil na rin sa mga pagbabago sa klima.